before anything else, hi, hello mga mare, and hello 2026, it's me again. Kumusta mga mare ang inyong preparation for New Year's Eve? Ako mga mare, hito, sisimulan ko na muna ang pag-aayos ng mga prutas sa tray. At mamaya, isusunod na rin ang mga lutuin. So tara mga mare, kung hindi ka man busy, samahan nyo naman ako for my ganap today. And let's welcome a prosperous New Year. Mga mare, sabi ko nga sa intro, nasisimulan ko na muna ang pag-ayos ng mga prutas sa tray. At hito mga mare, maaga nga akong nagsimula dahil mayroon ring akong lulutuin. Simpleng handa lang naman para salubungin ang bagong taon. At syempre para mayroon rin kaming pagsasaluhang pagkain. At syempre itong mga prutas hindi talaga kailangang mawala sa pagsalubong o pagdiriwang ng panibagong taon. Dahil mayroon nga tayong nakasanayang paniniwala. Hito mayroon nga tayo dyang pakwan, pinya, mangustin, orange, apple, green apple, at meron ring grapes na kalimutan ko lang ilagay. I-arrange ko lang itong mga prutas mga mare at pagkatapos magsisimula na rin ako sa paghahanda ng mga kakailanganing recipe sa pagluluto. Dahil tapos na nga ako sa mga prutas, sisimulan ko na rin ang pagbabalat ng mga carrots. Dalawang carrots lang naman. Oo mga mari, carrots, bawang, sibuyas, durog na paminta, at syempre maglalagay rin tayo ng itlog mamaya para sa simpleng recipe sa Shanghai na gagawin ko. At hindi rin dyan mawawala ang mga pampalasa. At syempre pagdating sa carrots, bawang, sibuyas, kailangang maliliit ang mga hiwa nito. At buti na lang nandito pa itong manual vegetable chopper ko na hindi ko pa naitapon, pinagtsatsagaan ko pa kahit nakabalot na ito ng tip. Dahil nabasag nga ito habang ginagamit namin noon, biglang nabitawan itong chopper at bumagsak sa sahig. Hindi pa nga ako nakakapag-order ng panibago dahil nagagamit ko pa nga ito. Nagsasalitan nga dyan ang pamangking ko at ang anak ko habang ginagamit ang chopper na may lamang carrots. Nakakaramdam na siguro ng ngalay sa kamay ang mga batang ere. Pero nakikita ko naman sila nag-i-enjoy habang ginagamit ang manual chopper. At ayan nga, this time, ang anak ko naman. Inihahanda na nga rin dyan ni Mother Der ang aming pananghalian. Napagod na siguro ang anak ko dyan, kaya sabi niya sa akin, ako naman daw. So nice. Kaya sabi ko naman, okay, dahil patapos naman na at ang sibuyas na lang ang hindi pa nahihiwa ng maliliit gamit ang manual chopper. So, for the last part, ako na. At pagkatapos ko nga dyan, pinaghalo-halo ko na agad ang carrots, bawang at ang sibuyas. At mamaya ko na rin titimplahan ng pampalasa kapag ihahalo ko na ang giniling baboy. At isasantabi ko lang muna itong mga pinaghalo-halong gulay. Dahil igigisa ko na muna ang ground pork. At syempre pagkatapos sa pagigisa, isit aside ko na muna para palamigin at patuluin yung mga excess oil. At saka ko na ihalo doon sa mga gulay. Fast forward na nga tayo mga mari, tapos ko na nga paghalo-haloin ang ground pork at ang iba pang mga sangkap para sa Shanghai. At bago rin ako magsimula sa pagbabalot ng giniling baboy, paghihiwa-hiwalayin ko lang muna ang mga lumpiang wrapper dahil wino naman na magkadikit nga ang mga ito. Pagkatapos niyan, diretso na nga tayo sa pagrarap gamit ang lumpiang wrapper.
Tubig nga lang rin dyan ang ginamit ko pampadikit sa last part ng wrapper para syempre dumikit nga ito. Siya nga pala mga mare, habang nga ako'y naghahanda dyan ng recipe for my Shanghai, si Mother Der naman ay nagluluto na rin sa mga oras na yan ng escabeche at pansit. Mga mare, nagpatulong na nga rin pala ako sa dalawa kong pamangkin sa mga oras na yan. May tagahiwalay ng wrapper at ang isa naman ay tinutulungan ako sa pagbabalot ng tinimplahang giniling. At ayan nga ang dalawa kong pamangkin na tumulong sa akin. Ito na pala lahat ang natapos naming lumpiang Shanghai. At dito naman tayo sa paghahanda ng mga kakailanganin natin para sa salad. At this time, may halong buko na nga ang aming fave dessert. Kung napanood ninyo mga mare ang aking video for preparing Noche Buena, gumawa rin ako doon ng salad pero hindi ko na linagyan ng buko para makatipid na rin sa gastos. At syempre hindi mawawala ang nata de coco, red and white nga ang mayroon ako at saka ang fruit cocktail. Mga mare, hindi ko na pala naipakita ang paghalo-halo ko ng mga ingredient for my salad. Dahil hapon na nga sa mga oras na yan, medyo nagmamadali na ako kaya hindi ko na nabidyohan. At ang iba pang mga ginawa ko sa pagluluto ng mga menu for medianoche. Aside from dessert na ginawa ko at ang lumpiang Shanghai, nagluto na rin ako ng pork steak at chicken nuggets. Ito na nga lahat mga mare ang aming handa. Kahit kaunti lang ito mga mare, inabot talaga ako ng 10 PM sa paghahanda ng aming medianoche. Dahil matrabaho nga ito at more on ako talaga ang gumagawa dahil ayoko rin naman na may tumutulong sa akin. Kaya kahit kagustuhan ko naman matapos ng maaga para makapagsimba, hindi ko talaga magawa. Kaya sabi ko na lang kay Mother na siya na lang ang magsimba kasama ang anak ko. Hindi pa nga 12 midnight sa mga oras na yan pero maingay na ang mga bata sa pagtuturutot. At fast forward again tayo mga mare dahil 11:40 EV na nga dyan. Kakain na muna kami bago mag-countdown. Dahil pagkatapos ng countdown, lalabas kami ng bahay para manood ng fireworks. Kain tayo mga mare sa aming inihanda for medianoche. Happy New Year! Come on! Damo nga salamat mga mare!